Sa isang tahimik na isla sa Pilipinas, nakatira si Cathy kasama ng kanyang mga magulang. Tanging paggawa ng asin mula sa dagat at pangingisda ang kanilang pinagkakakitaan. Hindi lubos akalain ng dalaga na sa edad niyang 24, tuluyan siyang mawawala ng mga magulang dahil sa biglaang pagdating ng bagyo. Pumalaot ang kanyang mga magulang ng 4:00 ng madaling araw sa kabila ng banta na kanilang mga kapwa mangingisda na taga-isla. Nagtrabaho naman siya sa Maynila sa mansyon ni Sebastian Del Fierro, CEO ng oil company. Isang umaga, inutusan ni Sebastian si Cathy na i-massage siya dahil sa sakit ng katawan. Sir? Bakit nakaganyan ka lang? Akala ko ba magmamasahe lang ako? Bakit parang ibang masaheng gusto mong gawin ko? Kinakabahang tanong ni Cathy, natawa naman sa kanyang amo. Chill. Hindi ang dumi naman ang utak mo. Hindi naman kita kayang bastusin. Maliban na lang kung gusto mo. Pero ang gagawin mo talaga ay tunay na masahe. Napabili na ako ng oil dyan na magagamit mo sa katawan ko. Halos mga matis na naman ang mukha ni Cathy sa sobrang hiya. Nakita niya naman si Sebastian na dumapat na natiling tapis nitong tuwalya sa bewang kaya nakahinga siya ng maluwag. Kinuha ni Cathy langis at nagsimulang maglagay sa kamay. Saka siya nagsimulang magmasahe sa likod ni Sebastian. Napapikit naman ng binata sa gaan ng kamay ni Cathy na humahaplos sa kanyang likuran. Sobrang relax na relax talaga siya ng mga oras na yon. Hindi niya namamalayang nakakaidlip na pala siya. Sir, ang lapad ng likod mo. Nakakatakam. Natatakam ka? Oo, sir. Ang sarap ngang haplusin eh. Napangiti si Sebastian roon, lalo na nang bumaba ang kamay ni Cathy sa pagitan ng hita niya. Ramdam niya ang bawat haplos ng dalaga sa kanyang binti, paakyat sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Kaya hindi niya mapigilang umungol sa sarap. Ang sarap niyan, Cathy. Natigilan naman ang dalaga nang marinig ang amo na nagsasalita habang tulog. Kanina niya pa kasi naririnig ang hilik nito. Ngayon nga ay buo niyang narinig ang sinabi ni Sebastian. Ano po yun, sir? Ano pong masarap? Ang sarap ng mga haplos mo sa pagkalalaki ko. Halos mga mati sa mukha ni Cathy sa kanyang narinig at malakas na napisil ang binti ni Sebastian dahil hindi naman niya yon ginawa. Aray! Napamulat ang binata sa gulat. Sir naman, kung ano naman ang sinasabi mo? Hindi ko naman po hinihipong anaconda mo. Maayos naman ang ginagawa kong pagmasahe. Katwiran ni Cathy, kaya namulang tenga ni Sebastian at bahagyang kinagat ang ibabang labi. What? Nakatulog ba ako? Tumangong dalaga kaya natampal ni Sebastian ang sariling noo sa sobrang hiya. Hindi niya akalain na mananaginip siya ng ganoon sa harapan ng kasambahay. Iyon nga ang unang beses na nagsalita siya ng ganoon. Naku, pasensya ka na. Nanaginip ako. Huwag ka sanang mailang sa akin, Cathy. Nahihiyang tugon ng binata. Sir, mahirap po pala kayong i-massage. Ang wild ng iniisip niyo. Biro ni Cathy nang humarap sa kanyang binata at napikon. Oo nga. Mahirap rin pag biniro ko. Baka kung ano magawa ko sa'yo, Cathy. Kaya huwag mo kong biruin ng ganyan. Baka matuklaw ka ng anaconda ko. Nangaasar na kinabig ni Sebastian ang bewang ng dalaga. Halos magwala naman ang puso ni Cathy sa kaba at kakaibang pananabik. Pinigilan niya na lang ang sarili pero hindi maikakailang namumula na siya. Nag-iwas siya ng tingin dahil nagbabaga na ang mga mata ni Sebastian habang nakatitig sa kanya. Sorry sir, huwag ka nang magalit. Kinakabahang tugon ni Cathy kaya humupang tensyon sa pagitan nilang dalawa at bahagyang ngumiti si Sebastian ng matauhan. Joke lang. Hindi naman kita gaganunin. Sige na, salamat sa pagmasahe. Dadagdagan ko na lang sa sahurin mo bukas. Pasensya ka na sa pinagsasabi ko ha. Opo sir. Thank you po. Masayang tumango si Cathy at lumabas ng kwarto ng amo.
Halos sumayaw siya sa tuwa dahil madadagdagan nga ang kanyang sahod. Isang umaga, naabutan ni Sebastian si Cathy na nagsasampay at nakakwentuhan nito. Napag-usapan nila na hindi dapat niloloko ang mga babae dahil nakakita ng kondom ang dalaga sa bulsa ng pantalon ng amo. Natawa naman si Sebastian at napailing na rin dahil napakataas ng sense of humor na kasambahay. Pero kapag dumating na ang babaeng siseryosohin ko, handa akong patunayan sa kanya na kaya kong maging loyal. Wala akong balak magloko o gumalaw ng iba. Siya lang. Seryoso mukhang tugon ni Sebastian habang nakatitig sa mga mata ni Cathy. Kumabog naman ng malakas ang puso ng dalaga dahil pakiramdam niya may malalim na kahulugan ang sinabi ng amo, tapos titig na titig pa sa kanya. Tama yun, sir. Walang babaeng deserve lokohin. Kaya pag nagka-boyfriend ako, sana siyang una't huli kong pag-ibig. Hindi akalain ni Sebastian na wala pang nagiging boyfriend ang kagaya ni Cathy na sexy na maganda pa. Ngunit ngumiti naman si Cathy. 4 na taon lang ang agwat ng edad nila kaya nagkakasundo silang dalawa. Mas matanda lang si Sebastian sa dalaga. Matapos mag-usap, nagpaalam na rin ng binata dahil papasok pa ito sa trabaho bilang CEO. Naging abala naman si Cathy sa paglalaba kahit na masakit sa palad. Sinikap niya pa ring ayusin ang paglalaba. Samantala, pakalipas ang 1 linggo, naging abala sa buong mansyon dahil sa dami ng bisita ni Sebastian. Birthday ng binata kaya pinaghandaan ng sobra. Ibinigay naman ni Cathy ng gabing yon ang regalo niyang crochet jacket. Wow! Marunong kang gumawa ng ganito. Ang ganda at ang galing mo. Nako sir, baguhan lang ako. Pero pinaghirapan ko yan para sa special na araw niyo. Masaya akong nagustuhan mo. Happy birthday po. Thank you so much sa effort, Cathy. I really appreciate it. Welcome, sir. Sige na po, magtatrabaho po muna ako. Nasikaso ni Kating pagbibigay ng wine sa mga bisita. Samantala, naiwan naman si Sebastian at hindi mapigilang mapangiti habang nakatingin sa regalo sa kanya ni Cathy. Para sa kanya, yun ang pinakamagandang regalo na natanggap niya dahil sa value, pinag-effortan at pinaghandaan. Hindi man kasing mahal ng regalo ng iba, at least pinaghirapan sa kagaling sa puso. Sa kabilang banda, natipuhan si Cathy ng mga mayamang negosyante. Isa na roon si Franco, mayaman at may-ari ng golf club. Enjoy your drink, sir. Can I enjoy your company too? Malanding tugon ng binata sabay hawak sa bewang ni Cathy. Kaya napaatras ang dalaga sa kagalit na sinampal sa mukha ang lalaki dahil nabastusan siya rito. Huwag mo akong hawakan! Hindi ako bayarang babae. Hindi ako nagtrabaho bilang katulong para lang bastusin. Kung nagagawa mo yan sa iba, ibahin mo ko. Halos magsalubong ang kilay ni Cathy roon. Wow! Paano mo nagawang sampalin ako ng ganon-ganon lang? Ha? Galit na bumaling si Franco kay Cathy at sasampalin na sana pabalik ang babae nang hatake ni Sebastian si Cathy palayo. Kaya sablay ang atake ni Franco. Mas lalong nang galaiti sa galit ang lalaki. Hindi naman kayang palagpasin ni Sebastian ang pangbabastos nito lalo na at sa tauhan niya pa. Tapos babae pa si Cathy. Alam niyang matinong babae ang katulong kaya hindi niya hahayaan na mapahaya ito kahit kapalit pa noon ang pakikipag-away niya sa kagaya ni Franco na walang manners. Sebastian! Binastos at sinampal ako ng kasambahay na yan! You should fire her! Gigil na sigaw ni Franco. Halos maglabasan na nga ang ugat sa sentido ng lalaki. Who do you think you are? Boss ba kita para sundin ko? Here, I am the boss. At tauhan ko ang binastos mo. Apologize to her. Piko na sagot ni Sebastian. Ano? Ako bang hihingi na tawad sa kanya? Hindi matanggap ni Franco ang pasya ni Sebastian kaya umiling siya. Pero nakatanggap siya ng malakas na sipa mula kay Sebastian kaya napaluhod siya sa malamig na sahig habang dumadaing. Pag sinabi ko magsorry ka, magsusorry ka sa tao. Pag alam mo ikaw ang mali, walang mayaman o mahirap. Kung ayaw mo naman ang ginaganyan, huwag kang bastos sa kapwa mo. Galit na saad ni Sebastian kaya nagsimula ng bulungan at komosyon.
Lumapit naman si Cathy at inawat ang kanyang amo. Nagsisimula na kasing pag-usapan ang pagiging bastos ng lalaking nagngangalang Franco. Ayaw niya na ring palakihin pa, kaya lang wala siyang magagawa dahil mayaman ang lalaki. Mabuti na lang rin at ipinagtanggol siya ng amo. Kumabog ng malakas ang puso ni Cathy sa hiya at pinaghalong kilig. Sa mga telenovela lang kasi siya nakakakita ng katulong na pinagtatanggol ng amo. Hindi niya akalaing mararanasan niya yon. Hayaan niyo na sir. Nakakahiya. Birthday mo pa man din ngayon. Guard! Take him out! Sinisira ng siraulo niya ng party ko. Galit na utos si Sebastian at dinampot naman si Franco ng mga tauhan niya. Sebastian! Paano mo nagawa sa akin to? Pagpabiyarin mo kahiyang natanggap ko! Galit na sigaw ni Franco pero hindi na siya pinansin pa ni Sebastian. Ayos ka lang ba, Cathy? Nag-aalalang bumaling ang binata sa kasambahay kaya nahimasmasan ng dalaga. Opo sir, ayos na po ako ngayon. Maraming salamat po. Kaya lang napaaway po kayo dahil sa akin. Wala kang kasalanan. Siyang may mali. Hayaan mo na siya. Magpahinga ka na lang muna sa loob. Thank you sir. Sige po. Nahihiyang tumango si Cathy at pinapasok na lang siya ni Sebastian sa loob para makaiwas sa issue. Naging abala naman ang mga bisita sa pag-iinom at pagsasaya ng matapos ang kaguluhan. Nagigilty naman si Cathy dahil napaaway patuloy ang amo niya dahil sa kanya. Kinabukasan, para makabawi kay Sebastian, ipinagluto niya na lang ito ng masarap na umagahan. Habang bumababa si Sebastian sa hagdan, naamoy niya na agad ang aroma ng niluluto sa kusina kaya nagpunta siya roon. Pinakain ng dalagang binata at inulok siya nitong sumabay pero tinanggihan niya. Tatalikod na sana si Cathy nang hawakan ni Sebastian ang kamay niya at hinila siya palapit. Kaya lang, nawala ng balans ang dalaga kaya napaupo siya sa kandungan ng amo. Halos mga mati sa mukha ni Cathy roon. Ramdam niya rin ang pagkabuhay ng anaconda ni Sebastian, kaya bahagya siyang napagalaw. Dang it! Don't move. Lalong magagalit ang alaga ko niyan. Sumabay ka na kasi sa pagkain, Cathy. Boring kung mag-isa lang akong kakain. Pero kasi... Please? Halos manlaki ang mga mata ni Cathy nang marinig ang cute na pakiusap ng amo, kaya wala siyang nagawa kundi pumayag. Mabilis naman siyang lumipat ng upuan dahil ramdam na niya ang matinding hiya. Sige sir, pero dito na ako uupo. Sasabayan ko na kayo. Okay. Hindi ko alam kung bakit ganito kalakas ang epekto mo sa akin. Ha? Anong ibig niyong sabihin, sir? Malakas ng nararamdaman ko sa tuwing nandyan ka. Kakaiba. Paanong kakaiba? Wala. Hindi kasi maamin ng binata na attracted siya kay Cathy. Hindi na naman binigyan ng pansin ni Cathy ang ibig sabihin ng amo. Nag-focus na lang siya sa ginagawa at nagsimula na rin kumain. Ganun rin ang ginawa ni Cathy. Sa pagkakataong yon, tinapos nila ang pagkain at iyakap ni Sebastian ang kasambahay na ikinagulat nito. Sir? Gusto ko lang iparating sa'yo na may kasama ka. Hindi ka na nag-iisa ngayon. Salamat sir. Tumangulang ang binata at ngumiti. Nagpaalam naman si Cathy at inasikaso na ang paglilinis ng garden. Ganun ang ginagawa niya kapag wala siyang labahin. Hinayaan naman siya ng amo at ginawa na ng babae ang dapat gawin sa araw na yon. Kinuha niya ang walis at dustpan, saka siya nagtungo doon. Naging abala si Cathy sa pagwawalis hanggang sa nakita siya ni Sebastian. Pinanood lang siya ng amo habang masayang dinidiligan ang mga halaman sa hardin. Ang ganda niya talaga. Mukha siyang prinsesa ng mga bulaklak sa ganda. Puri ni Sebastian nang bigla na lang nadula si Cathy at naunang mukha ng dalaga. Nag-shoot ang mukha nito sa putikan kaya galit na inangat ang ulo. Ay, kainis! Gusto ko lang namang magdilig. Di ako gutom, putik. Kundangan ba namang pakainin ako ng putik? Pweh!
Reklamo ng dalaga habang nadura at pinupunasan ng muka. Natawa naman si Sebastian roon, kaya napalingon sa kanyang babae. Napailing na lang si Cathy nang makitang amo kasabay ng malakas na tibok ng kanyang puso. Sobrang hiyang-hiya talaga siya. Bakit ba kasi kumakain ka ng putik? Nakakain ka naman ng ayos sa mansyon. Biro ng binata, kaya lalong sumimangot si Cathy. At talagang natripan niyo pang mga asar? Ang cute mo kasi. Para kang palaka nung sumubsob sa putik. Hinampas siya ni Cathy kaya nagulat si Sebastian. Nanlaki naman ang mga mata ng dalaga nang mapagtanto niyang boss niya nga palang kaharap. Hinawakan naman ni Sebastian ang kamay niya at pasimpleng kumuha sa bulsa ng panyo. Sa kanya pinunasan ang natitirang putik sa magandang mukha ng dalaga. Dahil doon, kumabog ng malakas ang dibdib ni Cathy. Sa sobrang kilig, nagkatitigan kasi sila ni Sebastian sa mga mata habang maingat nitong inaalis ang putik. Thank you, sir. Walang anuman. Unti-unti na sanang lalapit ang mukha ng binata sa dalaga nang bigla na lang may sumulpot na tauhan nito at tinawag ang amo. Mabilis siyang humiwalay kay Sebastian sa gulat. Copy. Sabay baling ni Sebastian kay Cathy. You, maligo ka na lang muna. Tama na yan. Opo, sir. Umalis si Sebastian at pinuntahan sa sala ang sekretarya ng kumpanya niya. Nagpasya naman si Cathy maligo nang aksidente niyang marinig na bumaba ang sales ng kumpanya ni Sebastian dahil nagtaas ang presyo ng oil. Karamihan ay gumagamit na lang ng electric na gamit. What to do? Namoblemang binata sa nangyari. Alam niyang hindi imposibleng dumating ang araw na yon na magkakaproblema ang kanyang negosyo. Pero nawala sa isip niyang kausapin ng board members tungkol sa solusyon. Samantala, dumiretso muna si Cathy sa kwarto niya para maligo at nang matapos, agad siyang nagbihis. Naabutan niya si Sebastian na nakatulala pa rin sa may upuan sa sala. Nag-alangan siyang makipag-usap sa amo. Nang bumalik ulit si Dino, ang sekretarya niyang lalaki at sinabing kailangan na ni Sebastian ibenta ang ibang stocks bago pa tuluyang malugi. Sumingit naman si Cathy. Sir, may suggestion po ako. Pasensya na kayo. Narinig ko kasi kayong nag-usap nung lalaki. Ha? Tila nabingi pa ang binata sa sobrang pamumblema. May suggestion akong magandang negosyo para makabawi kayo sa nawala. Ano yun, Cathy? Naupo si Cathy sa harap ng kanyang amo at nagsimulang magkwento. Ibinahagi niyang tungkol sa ideya niyang dapat gawin ng lalaki. Magtinda kayo ng asin dahil pangunahing pangailangan ng taong bagay na yon. Tapos magtayo kayo ng seafood restaurant sa Batangas at Tagaytay kung saan maraming tao. Pero may twist dapat. Lahat ng klase ng putahe mula sa iba't ibang bansa meron. Nang sa ganun, pumatok siya at hindi na kailangan ng mga taong may ibang bansa para lang kumain ng favorite dish nila. Napaisip naman si Sebastian sa sinabi ni Cathy. Alam niyang risky ang pagpapatayo ng ganoon, pero walang masama kung susubukan. Kailangan na rin naman niya ng panibagong source of income. Pananatilihin niya pa ang oil company, pero hindi na siya bibili ng malaking stocks noon. Hindi ba mahirapan ako kung sakaling hindi yun pumatok? Tanong ng binata. Boss, pwede mong subukan ang suggestion ng kasambahay. Wala pang nakakagawa nun sa panahon natin ngayon. Naniguro muna si Sebastian at nag-isip ng matagal bago sumugal. Pumayag rin siya at nagsimula ng paglaanan ng oras ang tungkol sa bagong business idea. Tinulungan naman siya ni Dino at inasikaso ang tungkol sa pagbebenta ng stocks. May ilang CEO na bumili sa pag-aakalang may mga desperado pa rin dahil mahalaga ang oil sa mga sasakyan. Ginamit naman ni Sebastian ang pera para makapagpagawa ng seafood restaurant na sinabing lokasyon ng Labandera. Nagsimula na rin siya sa business niyang asin kung saan dinideliver yon sa marketplace. Naging abala si Sebastian sa loob ng 8 buwan. Isinama niya si Cathy sa resort niya at naligo sila sa dagat habang nagiinom ng alak. Makalipas ang ilang oras, pagtayo ni Cathy, nagkasabay sila ni Sebastian kaya muntikan na siyang matumba. Mabuti na lang at agad siyang nahawakan ng binata sa magkabilang siko.
Nagkatitigan sila sa mga mata at labi, hanggang sa unti-unti namang naglapat ang kanilang mga labi. Kumabog ng mabilis at malakas ang kanilang mga puso. Habang tumatagal, mas lalong lumalalim ang kanilang halikan hanggang sa makarating sila sa loob ng kwarto. Hanggang doon lang naman ang nangyari dahil dinalaw na sila ng antok at mabilis na nakatulog. Kinabukasan, nagising si Cathy na wala na siyang katabi at maaalala, samantalong halos mabaliw na si Sebastian sa kakaisip. Nagtaka naman si Cathy kung bakit siya sa kwarto ng boss natulog. Hala, nagkapalit ba kami ni Sir ng kwarto sa sobrang kalasingan? Napatingin pa siya sa kama kung may dugo o kung may nangyari sa kanila in case na nagkatabi sila matulog at hindi nagkapalit ng kwarto. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang ayos naman lahat sa kanya. 3:00 ng hapon ng araw na yon nang magpasya na silang bumalik sa Maynila. Habang tumatagal, mas lalo silang napapalapit sa isa't isa. Nabubuo na rin ang kanilang feelings nang biglang dumating si Minzy. Ang kasosyo ni Sebastian sa negosyo. Hindi nagustuhan ng babae nang makita si Sebastian na sobrang dikit kay Cathy at tinutulungan pa ang kasambahay magsampay. Ganyan na pa talaga ang trabaho ng mga katulong ngayon? Ang boss pa nila gumagawa ng trabaho na dapat silang nagawa? Pathetic! Maarting saad nito kaya napalingon sa kanya ang dalawa at napawing mga ngiti sa labi. I insist, Minzy. Ano ginagawa mo rito? Bahay ko to. Labas na to nang nasasakupan mo bilang partner ko sa trabaho. What? I'm just telling the truth, Sebastian. Hindi ka nagsasabi ng totoo. Nakikialam ka. Buhay ko to. You're not qualified to interfere. Salubong ang kilay na sagot ni Sebastian. Napahiya naman si Minzy. Sorry, Sebastian. Napipilitang paghingi ng paumanhin ng malditang babae. Ano ginagawa mo rito? Gusto sana kitang yayain kumain sa labas. I'm not available. Why? Dahil ba sa kanya? Huwag mong sabihin na nahuhulog ka na sa katulong na yan. Hindi kayo bagay. Nainis na naman si Sebastian nang marinig ang binitawang salita ni Minzy. Pero natigilan si Sebastian nang si Kating magsalita. Naiinis na kasi ang dalaga sa pinagsasasabi nito. Bakit hindi kami bagay? Dahil ba mahirap ako at mayaman siya? Yun na palang basihan ng pagmamahal ngayon. Paano kung mahulog ka sa mahirap? Masasabi mo pa kaya yan? Palaban na tugon ni Cathy kay Minzy. How dare you talk back? I will never fall for a poor. Hindi mo hawak ang panahon at tadhana. Baka kainin mo rin yung pinagsasabi mo pagdating ng araw. At para sabihin ko sa'yo, hindi porket nakikita mong tinutulungan ako, inutuko na. Boss ko pa rin siya at hawak niyang sariling desisyon. Susugurin sana ni Minzy si Cathy dahil ayaw niya ng mga nagiging sagot nito. Nakikita niya kasing mas lalong humahanga si Sebastian sa dalaga. Talaga lang ah? Sa ngayon, nasasabi mo yan dahil wala ka pang nakukuha kay Sebastian. Tingnan na lang natin pagdating ng araw. Masyado mong binibilog ang ulo ni Sebastian. Mga kagaya mong babae, hindi dapat pinagkakatiwalaan dahil pera lang talaga ang habol mo sa kanya. Isang malakas na sampal ang natanggap ni Minzy mula kay Cathy nang manggigil si Cathy sa babae. How dare you! Nagagalit ka dahil totoo? Nagkakamali ka. Nagagalit ako dahil bida-bida ka. Bakit mas maalam ka pa sa akin? Kung pera lang habol ko sa kanya, hindi na ako natagal ng ganito. Matagal ko na kinuha yon. Siyempre! You're craving for more. Gusto mo mas malaking makuha mo sa kanya. Hindi ganun kababa ang level ko para umasa sa pera niya. Lahat ng meron ako, pinaghihirapan ko yon at hindi mo ako katulad na maluho. Mas gusto kong magtrabaho kaysa umasa sa bigay ng iba. Susugod pa sana si Minzy kay Cathy nang bumagit na si Sebastian. Just leave. Don't come here if you're only looking for trouble. Well, babalik ako dito bukas at hindi ako magugulo. Pagdadahilan ni Minzy para makabalik pa. Now, go. Bago pa ako mapikon sa'yo, Minzy. Sebastian naman. Nagpapadyak na naglakad si Minzy paalis roon. Labis ang inis na nararamdaman ni Minzy habang papalayo.
Pasensya ka na. May pagka-immature ang isang yun. Okay lang. Pero sa susunod, nasaktan niya talaga ako. Hindi ko siya palalagpasin. Kahit pa magalit ka sa akin. Hindi ako magagalit. Ngumiti naman si Sebastian, kaya gumaan ang pakiramdam ni Cathy. Tinapos na niya ang pagsasampay ng mga labahin saka sumunod kay Sebastian sa loob ng bahay. Naghugas naman siya ng plato sa kusina. Dumiretso naman si Sebastian sa opisina ng bandang hapon para gawin ng trabaho. May mga pinirmahan kasi siyang mga dokumento at inasikaso na ang pagpirma sa payroll ng mga empleyado na pinasa ng HR. Naging abala sila ng mga sumunod na araw hanggang sa dumating ang linggo ng umaga. Doon nakuha ni Minzy ang tiyempo na bumisita kay Sebastian sa mansyon. Naabutan niyang nakaupo sa sofa ang lalaki. Good morning, Seb! Pwede ba akong tumambay dito? Kung hindi mo gusto lumabas? Hindi sumagot si Sebastian dahil abala siya sa panapanood. Nang dumikit sa kanya si Minzy at tumawak sa balikat niya, nagsimula ng landiin ng babaeng binata. Hindi ba't sinabihan na kita na huwag ka nang pumunta rito? Hindi ko kayang pigilan ng sarili kong makita at makasama ka. Gusto kong lambingin ka. No need, Minzy. Baala kong ligawan si Cathy at wala akong balak lukuhin siya. Hindi naman inintindi ni Minzy si Sebastian at nagpatuloy sa ginagawa. Panay naman ang layo ni Sebastian pero dikit pa rin ang dikit si Minzy habang nahaplos sa braso ng lalaki. Ang lapad ng balikat mo. Ang sarap mo sigurong makasama sa... Sa ganoong estado, nakita ni Cathy sila Minzy at Sebastian kaya nakaramdam siya ng matinding selos. Lalo na't hindi man lang niya nakitang itinaboy ito ng binata. Panay rin ang sunod ni Minzy kay Sebastian at halos sumabay pa ito sa pagkain ng tanghalian sa binata. Kaya inis na nagtrabaho si Cathy. Buisit na lalaki. Napaka-unfair. Ako bawal makipaglapit sa iba. Pero siya'y nahayaan ng ahas na babaeng yun. Panay ang pagmamaktol ni Cathy habang nagtatrabaho. Napapadalas naman niyang nakitang nabisita si Minzy. Wala lang yon kay Sebastian at hindi rin naman niya pinapatulan ng babae. Kaya lang, sobra ng selos na nararamdaman ni Cathy. Alam niyang wala silang pag-asa kaya isang gabi, nagpa siyang mag-inom at magpakalasing ang kasambahay. Naabutan naman ni Dino si Cathy na lasing na. Cathy, ayos ka lang ba? May problema ka ba? Bakit ka nagiinom? Dino. Yung secretary ni Sir Sebastian? Wala, gusto ko lang talagang maglasing. Sure ka? Tama na yan. Sasakit ang ulo mo niyan pagising mo kinabukasan. Oo nga, no. Matutulog na ako. Tatayo na sana si Cathy nang bigla siyang natumba. Mabutit na salo siya ni Dino. Nagbagandang loob lang ang binata. Careful! Iatid na kita sa kwarto mo. Baka mamaya magkandauntog ka pa. Hindi na. Hindi mo nga kayang maglakad. Huwag ka mag-alala, hindi kita pababayaan. Hindi na sumagot si Cathy at inalalayan na siya ni Dino papasok sa loob ng mansyon. Nang makita sila ni Sebastian na papasok sa kwarto ni Cathy, nakaramdam ng selo si Sebastian at inawat si Dino. Dino, anong ginagawa mo rito? Saka, bakit hawak mo si Cathy? Akin na siya. Ako na mag-aatid. Malamig na tanong ni Sebastian. Yayakagin sana kitang mag-inom. Kaya lang nakita ko si Cathy na lasing na. Nag-offer lang ako ng tulong. Maybe sa susunod na lang kita yayakagin. Tumango si Sebastian at kinuha si Cathy. Sige Seb, aalis na muna ako. Ikaw nang bahala sa kanya. Okay. Umalis si Dino at naiwan sila ni Sebastian. Ihinatid naman ni Sebastian ang kasambahay sa kwarto nito nang maramdaman ni Cathy ang presensya ng amo dahil sa pabango nito na pamilyar sa kanya. Sir? Bakit ka naglasing, Cathy? Wala. Akala ko si Dinong nagatid sa akin. Ihiniga ni Sebastian ang dalaga sa kama at nakaramdam na naman siya ng acid sa tiyan. Dismayado ka ba na ako nagatid sa'yo? So, mas gusto mo pa si Dino? Hindi maikakailang inis sa boses ng binata. Hindi naman sa ganon, sir. Nagtaka lang ako.
Salamat sa paghatid. Hindi mo ba alam na nagsiselos ako? Ah? Kumabog ng malakas ang puso ni Cathy sa narinig pero gusto niyang makasiguro kung tamang narinig niya. Hindi ko alam kung kailan ko nagsimulang naramdaman to. Pero talagang gusto kita. Kung hindi ko pa nakitang sekretarya kung akay ka, hindi ako maglalakas loob na umamin. Kaya lang, ayoko na rin patagalin. Seryoso mukhang sabi ni Sebastian habang nakatitig sa maamong mukha ni Cathy. Totoo bang narinig ko, sir? Hindi makapaniwalang tanong ni Cathy. Kumabog ng malakas ang dibdib niya sa kilig at kaba. Oo, Cathy. Talagang gusto kita. Noon, napapansin ko na lahat ng maganda mong katangian. Nakakatuwa ka at masarap ka rin kasama. Hindi ko mapigilang sumaya kapag kausap na kita. Naalala ko rin yung gabing naghalikan tayo. Hindi ko akalain. Doon pa lang pala may feelings na ako sa'yo. Sir? Gusto kitang ligawan, Cathy. Pwede ba kitang ligawan? Sigurado ka bang gusto mo ko hindi si Minzy? Tumango si Sebastian at kita rin ni Cathy na talagang seryoso sa kanyang binata. Katrabaho ko lang si Minzy at walang romantic involvement. Hindi ko rin siya nilalande o ano. Wala akong gusto sa kanya. Ikaw lang gusto ko, Cathy. Kumabog ng malakas ang puso ni Cathy sa kanyang narinig kaya bahagya siyang ngumiti. Pero nagpasya siyang huwag muna umamin. Gusto niyang makita kung talagang seryoso sa kanya ang amo. Bukod pa roon, kung akala niya lasing lang siya hanggang sa bigla siyang nakatulog. Anong ibig sabihin ng pagngiti mo, Cathy? Ay, bakit ba kasi naisipan mo pang maglasing? Saka na lang nga ako aamin. Umalis si Sebastian sa kwarto ni Cathy at nagpa siyang uminom na lang rin sa kwarto niya para maibsan ang kakaibang nararamdaman. Hindi niya lubos akalain na magsiselo siya ng husto kay Dino. Makalipas ang ilang oras, nalasing rin siya at nakatulog. Kinabukasan, maagang nagising si Sebastian at nakita niya si Cathy na masayang nakikipagtawanan kay Dino. Talaga? Pumutok ang suggestion ko at nagustuhan nila? Oo, Cathy. Kaya nga nakakatuwa dahil may magaganda ka palang idea sa negosyo. Hindi naman. Masayang kumain ng umagahan si Cathy nang muling magsalita si Dino at balak sana nitong hawakan ng kanyang muka. May dumi ka sa gilid ng labi mo, Cathy. Tatanggalin ko lang. Nakangiting saad ng lalaki. Hawak naman ni Cathy ang kamay ni Dino habang nakatitig ang dalawa sa isa't isa. Nakaramdam na naman ng matinding selos si Sebastian nang makita ang dalawa na magkasama. Pupunasan na sana ni Dino ang mukha ni Cathy nang hablutin ni Sebastian ang kamay ng lalaki. Ako na. Malamig ang boses ni Sebastian nang hawakan ang baba ni Cathy at siya mismong marahan na nagpunas ng labi ng dalaga. Thank you, sir. Hindi mo ba kayang magpunas ang sarili mong amos? Kailangan pang si Dinong gumawa? Naiinis sa saad ni Sebastian. Nakaramdam ng inis si Cathy dahil sa sinabi nito. Hindi ko naman kasi nakikita. Reklamo ni Cathy habang nakasimangot. Anong ginagawa mo rito, Dino? Kailangan ko papirma ng mga dokumento. Akin na, sa library tayo. Tumango naman si Dino at sumama sa kanyang boss. Wala na naman sa mood si Sebastian dahil sa selos. Nakipag-usap lang siya kay Dino at pinirmahan ang mga kailangang pirmahan na dokumento saka siya nagpa siyang kumain ng umagahan. Nakita niya naman si Cathy na naghuhugas ng plato sa may lababo. Naiinis rin ang dalaga sa amo niya dahil sa pamamahiya nito. Nakikiramdam naman si Sebastian kung bakit walang kibong babae. Ayos na ba ang pakiramdam mo? Hindi ba nasakit ang ulo mo? Hindi naman nakibo si Cathy dahil ayaw niyang kausap ang lalaki. Nang tumayo si Sebastian at kinorner ang dalaga, nilagay niya ang magkabilang kamay sa magkabilang gilid ni Cathy. Hindi mo ba ako naririnig? Napipiko na namang tanong ng lalaki. Ako po palang kausap niyo. Akala ko hindi ako. Sarkastikong tugon ng dalaga. Are you mad? Hindi Bakit naman ako magagalit? Painosenteng tugon ni Cathy.
Kilala kita. Galit ka ba? Alin? Dahil kanina? Sorry. Lalaki kasi si Dino. At huwag mong hayaan na i-take advantage ka niya. Hindi naman. Sorry. Kung napahiya ka dahil sa akin. Umiling naman si Cathy bago humarap kay Sebastian at hindi niya akalain na nakadukwang pala ang amo kaya aksidente na namang naglapat ang kanilang mga labi. Nanlaki ang mga mata ng dalaga sa sobrang gulat. Napangiti naman si Sebastian at tinawakan ng batok ng kasambahay. Aatras sana si Cathy pero wala na siyang nagawa nang laliman ni Sebastian ang kanilang halikan. Kusang nangatog ang kanyang mga tuhod at sabay na kumabog ng malakas saka mabilis ang kanilang mga puso. Stop! Bakit niyo ko hinahalikan? Lakas loob na tanong ni Cathy. You forgot? Hindi mo alam na umamin ako sa'yo kagabi? Umamin kayo sa akin kagabi? I did. Sinabi ko sa'yo ikaw ang gusto ko at hindi si Minzy. Wala akong gusto sa babaeng yon. Muli na namang kumabog ng malakas ang puso ni Cathy sa sobrang gulat. Hindi niya lubos akalain na umaamin sa kanyang amo. Siguro, sa sobrang kalasingan ko, kaya hindi ko na maalala. Maybe. Pero tatanungin kita ulit. Pwede ba kitang ligawan? Seryoso ko. Kabadong saad ng binata. Napaisip naman si Cathy at sumagot. Sige. Payag akong ligawan mo. Talaga? Walang paglagyan ang siya sa puso ni Sebastian nang marinig ang sagot ng dalaga. Oo. Niyakap naman ni Sebastian ang dalaga sa sobrang tuwa. Kinagabihan, nagpasya silang kumain sa labas. Dinate ni Sebastian ang dalaga at hindi naman mapigilang kiligin ni Cathy. Umalis sila ng mansyon at dumiretso sa 5-star restaurant. Makalipas ang kalahating oras na biyahe, nakarating sila roon at umorder ng pagkain. Huwag ka mahiyang umorder ha? Oo sir, huwag ka mag-alala. Talagang kakain ako. Masayang ngumiti si Cathy roon. Gusto kitang busugin sa pagmamahal. Naks naman. Kinikilig na sumubo ng kanin ang dalaga. Sobrang sweet naman sa kanya ni Sebastian at halos punuin na ang plato niya ng pagkain. Kaya hindi mapigilang matawa ng dalaga. Pagkatapos nilang kumain, dumiretso sila sa bar at nag-inom. Masayang sumayaw si Cathy nang makarating sila roon. Thank you sa pagdala mo sa akin rito. Nakaka-relax. Nare-relax ako sa masayang mga tugtog. Mabutit na gustuhan mo. Huwag ka lang masyadong lalayo sa akin, baka mapahama ka. Ngayon ka lang rin pupunta rito. Ngayon lang na kasama mo ko. Ayokong may mangyaring di maganda sa'yo. Noted. Masayang lumagok ng alak si Cathy at ramdam niya ang pagguhit noon sa lalamunan bago siya dumiretso sa dance floor at sumayaw. Maraming naakit sa kaseksihan ng dalaga kaya may mga nagtangka sa kanyang makipagsayaw. Panay naman ang iwas niya hanggang sa lumapit sa kanya si Dino at binakuran siya. Dino? Ikaw pala? Anong ginagawa mo rito? I am enjoying myself. Can I dance with you? Sige, sayaw lang naman pala. Saka kilala naman kita eh. Yeah. Nagsayaw ng sexy dance ang dalawa at nakaagaw yon ng atensyon sa mga taong nagbabar rin ng gabing yon. Hinanap naman ni Sebastian si Cathy at nakita ang dalaga na nakikipagsayaw kay Dino. At kulang na lang, halikan ng sekretarya niya ang kasambahay. Naikuyom na naman ni Sebastian ang kamay sa galit. Kanina pa kita hinahanap at nagtataka ako kung bakit hindi ka nakabalik sa pwesto natin. Nandito ka lang pala. Malamig ang boses na kinuha ni Sebastian ang kamay ni Cathy at hindi lang dalaga pa alis roon. Ay, sorry. Nag-enjoy lang sa pagsasayaw. Si Dino naman ang kasama ko. Oo nga boss, safe siya sa akin. Singit naman ni Dino para suportahan ang dalaga. I don't think so. Ito ang sasabihin ko sa'yo, Dino. Ibang babae na lang lapitan mo. Huwag ang babae ko. Hindi lang basta babaeng turing ang tingin ko kay Cathy. I really like her. Hindi ko gusto na may ibang naaaligid sa kanya. Matapang na pag-amin ni Sebastian. Sorry sir. Hindi ko alam. Now you know.
Hinila lang ni Sebastian paalis roon si Cathy at lumabas sila ng bar. Nagpasya silang mag-inom sa mansyon dahil nabitin ng lalaki sa iniinom niya kakahanap kay Cathy. Galit ka ba, sir? Magsisinungaling ako kung sasabihin ko sa'yong hindi. When in fact, I am jealous. Sorry, hindi na po mauulit. Dapat lang. Hindi mo alam kung gaano ko katindi magselos. Tumango naman si Cathy. Imbis na mainis dahil selosong lalaki, mas kinilig pa ang dalaga. Hanggang sa makarating sila sa mansyon, makalipas ang kalahating oras na biyahe. Bumaba sila sa kotse at tumiretso sa kwarto. Nagpakuha siya ng alak sa ibang kasambahay at pinadala yon sa kwarto. Mas lalo kong ginaganahang mag-inom dahil pinagseselos mo ako. Bitin ang pag-iinom ko kanina kakahanap sa'yo. Sorry, hindi ko na ulitin. Hindi na kumibut pa si Sebastian at nagbukas ng bote ng whiskey saka nag-inom sa baso. Kumuha naman si Cathy ng kanya at sinamahan ng lalaking uminom. Sleep here tonight. Dito? Tumangong binata at nagpatuloy sila sa pag-iinom. Makalipas ang 2 oras, mabilis na nalasing si Cathy at Sebastian. Alam mo ba kung gaano kita kagusto? Hindi. Wala nang sinayang na panahon si Sebastian at agad humawak sa magkabilang pisngi ni Cathy, saka sinakop ang labi ng dalaga. Nanlaki naman ang mga mata ng babae roon. Kalaunan, tinugunan niya rin ang parehong intensidad ng halik. Lumalim ang kanilang halikan at nakaramdam sila ng matinding pag-iinit ng katawan. Bahagyang humaplos ang kamay ni Sebastian sa leeg ni Cathy, pababa sa malusog nitong dibdib. Sir? Call me Sebastian from now on. Ganito kita kagusto, Cathy. Okay, Sebastian. Napangiti naman si Sebastian at yumuko sa kasinakop ang tuktok ng dibdib ng dalaga. Nakaramdam naman ng kakaibang kiliti si Cathy. Napalitan yon ng kakaibang sarap nang humaplos na ang isang kamay ni Sebastian sa pagitan ng kanyang hita. Nag-init ang buong katawan ni Cathy at halos mabaliw ito sa paghimas na ginagawa ng amo. Habang tumatagal, mas lalo silang nag-iinit at napuno ng matinding pagnanasa ang kanilang pakiramdam. Sunod-sunod na napapahalinghing si Cathy sa ginagawang pagpapaligaya ni Sebastian. Sebastian, hindi ko na kaya. Parang… Go on. Huwag mong pigilan. Bulong ni Sebastian hanggang sa manginig sa sarap si Cathy. Hinubad nila ang kanilang mga suot at nauwi sa mainit na tagpo sa kama ang kanilang mga sandali. Pinadama ni Sebastian ang sarap at galing niya sa kama sa babae. Hanggang sa maabot nila ang rurok ng kaligayahan. Pinuno nito ng katas ang pagkababae ni Cathy. Nakatulog naman sila pareho sa sobrang pagod. Kinabukasan, nagising si Cathy ng maaga at may masakit sa ulo sa kakatawan. Halos manlaki ang mga mata niya nang makitang amo. Buong akala niya, panaginip niya lang ang nangyari sa kanila kagabi. OMG! Nagawa kong isukong bataan? Are you awake now? Sebastian? Ganyan nga. Tawagin mo ako sa pangalan ko. Huwag mo na akong tatawaging sir. Okay. Pero gusto ko munang makasiguro na hindi lang dahil sa gusto mo na may mangyari sa atin. Totoo ba lahat ng sinabi mo sa akin kagabi? Oo, Cathy. Wala akong balak na lukuhin ka at handa akong ligawan ka. Tsaka panagutan ng nangyari sa atin. Kumabog naman ng malakas ang puso ng dalaga nang marinig ang sinabing yun ni Sebastian. Lalo na tumitig ito ng seryoso sa kanyang mga mata habang nagsasalita. Kinilig naman si Cathy sa sobrang saya. Niyakap naman siya ni Sebastian at hinalikan sa noo. Napangiting babae sa sweetness na pinapakita ng binata. Maingat siyang inalalaya ni Sebastian. Wala ka ibang papayagang manligaw kundi ako, ha? Ayoko ng karibal. Territorial, ah. Kung ganon, layuan mo si Minzy. No problem. Kahit hindi mo sabihin kusa kong gagawin. Good. Nakangiting tugon ni Cathy. Kinilig siya ng sobra dahil masunurin si Sebastian.
Muling sinakop ng binata ang kanyang labi at malalim siyang hinalikan. Tumugon naman ang dalaga. Ramdam nilang init ng pagmamahal nila sa isa't isa. Isang gabi, dinala ni Sebastian si Cathy sa concert para malibang ang babae. Labis naman natuwa nito nang makita ang mga idol na banda. Oh my! Ang galing nila! Mas magaling ako dyan. Nagsiselos ka na naman? Ayokong nakikita kang may iba pang hinahangaan. Dapat pala, hindi na lang kita dinala rito. Magsiselos lang din pala ako. Loko? Yumakap si Cathy kay Sebastian kaya naman nawala ang tampo ng lalaki. Hinalikan niya naman sa noong dalaga. Masaya silang nanonood ng concert at panay ang landian nila roon. Makalipas ang 2 araw, naggala sila sa mall at bumili ng mga pagkain sa damit. Sobrang dami mo na namang binili para sa akin. Siyempre, deserve mong itrato ng tama. Naks naman. Muntikan nang matumba si Cathy nang saluhin siya ni Sebastian at nagkatitigan sila sa mga mata. Labis ang sayang nararamdaman ng dalawa roon. Ramdam ni Cathy ang malakas sa tibok ng kanyang puso sa sobrang saya. Nag-enjoy naman sila sa paglilibot bago umuwi dahil gabi na rin. Simula noon, madalas nang regaluhan ni Sebastian at ayain si Cathy kumain sa labas. Nagta-travel rin sila para mag-date. Pinaramdam ng binata na talagang seryoso siya at si Cathy lang ang gusto niya. Madalas ring may mangyari sa kanila sa kama. Pinatigil naman ni Sebastian si Minzy at nagalit ang babae. Kausap niya ito sa opisina. Minzy, kung lalapit ka sa akin, gusto ko sana ang tungkulan sa trabaho. Wala nang iba pa. Ayoko magselos si Cathy. Ano? Talagang na-fall ka sa labandera na yon? Sebastian naman, ang laki ng lamang ko dun eh. Makakatulong pa ako sa'yo sa negosyo. Siya ba? Natulungan ka? Ni wala nga siyang pera. Gigil na sigaw ni Minzy. Anong alam mo? Baka hindi mo alam. Ideya ni Kating magnegosyo ko ng asin at seafood restaurant. Noong panahon na down ako, muntik nang malugi ng tuluyan. Siyang nagbigay ng magandang ideya para lang may salba ko ang kumpanya. Siya? Kaya ba ayaw mo sa akin? Ha? Sinabi ko na siyo noon. Katrabaho lang talagang turing ko sa'yo. Wala nang hihigit pa dun. Pasensya ka na. Galit na umalis si Minzy. Hindi niya matanggap na ganun-ganun na lang siya baliwalain ng binata. Pagbabayaran yung ginawa niyong to sa akin! Sa kabilang banda, nagsimula nang makaramdam si Cathy ng senyales ng pagbubuntis. Madalas siyang magutom sa hating gabi at tamad na rin siyang kumilos. Laging masama ang pakiramdam niya, nahihilo o di kaya'y nasusuka. Napansin niyo ni Sebastian kaya dinala siya sa ospital at doon nalaman sa laboratory at PT na nagdadalang tao na nga ang babae. Napag-alaman nila na buntis na si Cathy kaya nagpa-ultrasound sila at napagtanto na mag-4 na buwan ng buntis si Cathy. Nice! Pagiging tatay na ako. Hindi ka na pwedeng magtrabaho, Cathy. Delikadong nasa sinapupunan mo. Kailangan magdobleng ingat at iwasang ma-stress. Sa kwarto ko na ikaw matutulog. Pero ayos lang ako. Hindi pa naman ganun kalaki ang tiyan ko. Huwag ka nang makulit. Sige na nga. Masaya sila pareho nang malamang buntis na si Cathy. Sa mismong Noche Buena naman, sinurpresa ni Sebastian ang dalaga. Dinala niya sa hardin ng babae at pinakita ang magandang dekorasyon na pinaghandaan niya para sa dinner date nila ng gabing yon. Wow! Ang ganda! Nanlaki ang mga mata na sabi ni Cathy. Masaya ako na nagustuhan mo. Nakangiti namang tugon ng binata. Kahit ba maging tayo, isusurpresa mo pa rin ako? Mag-e-effort ka pa rin ba? Oo, habang buhay. Buong paglalambing na sagot ng lalaki. Namula ang pisngi ni Cathy sa sobrang kilig, kaya yumakap siya kay Sebastian. Hinalikan naman nito sa noong babae. Kung ganon, sinasagot na kita. Huwag mong sasayangin ha. Talaga? Huwag ka mag-alala. Hindi ko sasayangin ang chance na binigay mo, Cathy. Thank you kung ganon. Mahal na mahal kita, Cathy. Pati ang magiging anak natin. Mahal rin kita, Sebastian. Kinikilig na tugon ni Cathy.
Sinakop naman ng lalaking kanyang labi. Punong-puno yon ng pagmamahal. Sa pagkakataong yon, ramdam ng dalagang pagpapahalaga ni Sebastian at kung gaano ka-genuine ang nararamdaman nito para sa kanya. Sabay na tumibok ng mabilis at malakas ang kanilang mga puso. Kinabukasan, todo asikaso si Sebastian kay Cathy. Hindi na niya pinagtatrabahong babae. Madalas siya na rin ang nakilos, wag lang itong mapagod. Kaya ko pa naman kumilos eh. Alam ko, iniingatan lang kita para wala tayong problema. Oo na po. Masaya ako na hindi mo ako pinapabayaan. Nakikita ko rin na todo effort ka para sa akin. Siyempre, sobra kitang mahal. Ayokong mahirapan ka, pati ang anak natin. Napangiti namang lalo si Cathy at kinilig. Kumain naman siya ng cake na binili ni Sebastian para sa kanya. Na magkaroon na naman siya ng amos sa gilid ng labi. Dumuko ang lalaki sa kadinilaan ng icing na kumalat. Namula naman ang pisngi ni Cathy roon sa kilig sa kasahiya. Wala ka pa ring pagbabago kumain. Para ka pa ring baby. Baby pa naman ako eh. Baby mo? Nakangiting tugon ni Cathy. Kinilig naman si Sebastian roon kaya napangiti na lang ang lalaki na may namumulang pisngi sa katenga. Pagkatapos kumain, nagpa siya ng magpahinga si Cathy. Sa paglipas ng mga araw at buwan, mas lalong tumitibay ang kanilang relasyon. Madalas bilhin ni Sebastian ang mga pagkain na gustong kainin ng nobya. Sinasamahan niya rin si Cathy magpa-check up. Ikinasal naman sila sa simbahan. Sabay silang nangako sa isa't isa. Malaki na ang tiyan ni Cathy noon pero kitang-kita pa rin ang alindog at taglay nitong ganda na animoy Diyosa. Kaya naman hindi mapigilang ma-inlove lalo ni Sebastian. Sabay silang humarap sa altar at sa pari. Sobrang saya ko talaga, Sebastian. Tinupad mo ang pangako mo na pananagutan mo ako. Sabi ko naman sa'yo, pananagutan kita. Kahit anong mangyari, hindi dahil buntis ka, kundi mahal na mahal talaga kita. Buong pagmamahal na pahayag ng binata. Mas mahal kita, Seb. Kumiti naman sila sa isa't isa at nagsimula ng seremonyas ng pari. Hanggang sa pareho silang nangako sa isa't isa habang nagpapalitan ng singsing. Buong pagmamahal silang nanumpa at bakas sa kanilang mga muka ang labis na kaligayahan. Habang nangangako na magsasama habang buhay sa hirap man o ginhawa. Matapos ang kanilang kasal, tumiretso na sila sa venue at masayang in-entertain ang mga bisita. Masayang naging pagsasama ng mag-asawa at todo effort naman palagi si Sebastian. Hanggang sa dumating ang araw na mag-labor ito. Agad isinugod sa ospital ang babae. Lakasan mong loob mo ha. Huwag mong hayaang panghinaan ka. Nandito lang ako sa tabi mo. Oo, Sebastian. Sobrang sakit. Parang niyayanig ang buo kong likod sa kabalakang. Napakakirot. Halos maiyak na si Cathy sa kakainda ng sakit. Hanggang sa dalhin siya sa delivery room. Wala namang magawa si Sebastian kundi ipagdasal na sana safe mailabas ang kanilang anak. Makalipas ang isang oras, matagumpay na nailabas ni Cathy ang kambal nilang anak. Pinangalanan niyang Neon at Leon ang mga anak nilang lalaki. Wala namang katumbas ang saya na nararamdaman nila. Kaya lang, habang abala ang mga nurse, nagawang magpanggap ni Minzy na nurse at kinuhang isa sa kambal. Sisiguraduhin kong mabuburang ngiti sa inyong mga labi at halos mabaliw kayo sa pagkawala ng inyong mga anak. Sinadya ni Minzy sirain ng CCTV sa ospital bago niya gawin ng kawalang hiyaan. Nagawa niya namang makuha ang pakay niya. Umalis siya roon, dala ang isa sa kambal. Samantala, nagkagulo ang mga nurse sa ospital dahil nawala ang isa sa kambal na anak nila ni Cathy at Sebastian. Nagtagal ng kalahating oras bago sila magdesisyon na sabihin ang totoo sa mag-asawa. Pumuntang head nurse sa VIP room kung nasan si Cathy at sinabing balita. Hindi! Hindi naman April para mag-joke kayo ng ganyan. Hindi nawawalang anak ko! Nagsimula ng kabahan si Cathy. Sumama rin ang timpla ng mood niya at katawan sa nerbiyos. Ang dami-daming tao sa ospital na to. Paano siya nawala?
Halos maglabasan ng ugat sa sentido ni Sebastian at sobrang galit. Hindi niya akalaing na basta na lang mawawalang anak nila. Sinabi ng nurse na sira ang mga CCTV at naging busy ang mga nurse sa ibang pasyente saglit. Kaya lang pagbalik nila, wala nang isa sa mga sanggol. Doon na napahagulgol si Cathy. Halos magwala siya sa galit na kinikwestiyon ni Sebastian ang ospital. Pinagbayad niya ang mga ito at pinatanggalan ng lisensyang naka-duty na nurse para mag-asikaso sa kambal nilang anak. Hindi ako papayag na hindi na makita ang anak namin. Hindi pwede! Mahal, pakiusap. Huwag mong hayaan na mawala sa atin sa Leon. Umiiyak na sabi ni Cathy. Niyakap naman siya ni Sebastian. Oo, hindi mawawala sa atin ang bata. Lord, pakiusap. Panay ang dasal ni Cathy na makita na ang kanilang anak. Pero kahit humingi na ng tulong si Sebastian sa otoridad at ginamit ang kanyang koneksyon, hindi na nila natagpuan pa si Leon. Halos mabaliw naman ang babae sa pagkawala ng anak niya. Pero hindi nila pinabayaan si Neon. Binusog nila sa pagmamahal ang bata at siniguradong maibibigay ang mga gustuhin nito. Hindi pa rin sila tumigil sa paghahanap kahit lumipas sa mga araw, buwan at taon. Hanggang sa dumating ang kaarawan ng pinsan ni Sebastian at nagpunta ang kanilang pamilya sa venue. Anak, huwag masyadong malikot at kung saan-saan mapunta ha. Baka madukot ka. Opo, Mami. Tsaka po, 3 years old na po ako ngayon. Oo nga, anak. Alam kong lumaki kang matalino. Kaya huwag ka pong mag-alala. Ngumiti naman si Cathy at sumenya sa mga tauhan ng asawa na tingnang mabuti ang bata. Palihim nilang sinundan si Neon sa mga pinupuntahan nito. Nagpaalam naman si Neon sa kanyang mommy na iihi lang kaya nag-CR ang bata. Samantala, katatapos lang umihi ni Leon sa boys' comfort room at humarap muna siya sa salamin para basain ang buhok matapos maghugas ng kamay. Sakto namang katatapos lang ring umihi ni Neon at humarap sa salamin. Nanlaki ang mga mata nila nang makita na magkamukha sila. Ikaw ay ako? Ah, dalawa tayo? May pagturo pa sila ng daliri sa harap ng salamin. Saka nagharap, kumabog ng malakas ang kanilang dibdib sa gulat. Parehong matalinong kambal. Kaya naman, isang malaking palaisipan sa kanila na may kamukha sila. Sinong magulang mo? Ikaw? Sinong magulang mo? Tsaka anong pangalan mo? Ako? Neon ang pangalan ko. Mami ko si Cathy, daddy ko naman si Sebastian. Oh, ako naman si Mommy Minzy. Magkaiba pala tayo ng magulang. Pwede ba yun? We look identical. Napaisip ang dalawang bata at nahagip ng mata nila ang balat sa gilid ng kanilang kamao. Tulad na tulad ang dalawa kaya mas lalo silang nagtaka. Tulad ulit tayo? Baka kapatid kita. Kaya nga eh. Pero loyal ang daddy ko sa mami ko. Sino ang daddy mo? Wala akong daddy. Patay na daw sabi ni mommy. We, baka nagsisinungaling siya. Halika, samahan mo kay na mami. Saglit lang tayo. Bakit ako sasama sa'yo? Mamaya, child trafficking kayo. Wala ka bang tiwala sa mukhang to? Magkamukha naman tayo. Masiglang hinila ni Neon ang kamay ni Leon sa kadinalang bata sa harap ng kanyang mommy. Nagulat naman si Cathy at Sebastian nang lingunin ng dalawang bata. Mami, tingnan mo po, kamukha ko siya. Sabay turo ni Neon kay Leon. Anak? Tawag naman ni Cathy kay Leon. Kumabog ng malakas sa kanilang mga puso. Umatras naman ang bata sa takot kasi kahit magaan ang loob niya, hindi niya pa rin kilala ang mga ito. Napatingin naman si Sebastian sa bata at lumuhod rin. Nakaramdam siya ng lukso ng dugo kaya agad niyakap si Leon. Anak, buhay ka. Matagal ka naming hinanap. Sinong magulang mo ngayon? Ikaw nawawalang kakambal ni Neon. Ako? Nawawalan niya kakambal? Paano? Si Mommy Minzy pong mami ko eh. Gulat na tugon ng bata. Minzy? That bitch! Nag-igding ang panga ni Sebastian sa inis. Pasimple siyang kumuha ng hibla ng buhok ni Leon.
Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Mabait po si Mommy. Hindi na lang kumibo si Sebastian dahil inawat siya ni Cathy. Inabot naman niyang hiblan ng buhok ng bata kay Cathy at nagets na nito na nais niyang ipa-DNA test ng bata. Sorry, nagkamali lang ako. Hindi pala. Saan kayo nakatira? Bakit ko po sasabihin? Baka mapahamak po kami. Mukha ba akong bad guy? Hindi po. Ganun naman pala. Kaya huwag ka na mag-alala. Sinabi naman nila yon ang lokasyon ng kanilang bahay. Nakahinga ng maluwag sila Cathy at Sebastian. Inutusan nila ang mga tauhan na isa lang sa DNA test ang buhok ni Leon at pinadala yon sa ospital. Pinanood naman ni Cathy makipaglarong anak na si Neon kay Leon. Bakit kaya ganun? Kakaibang pakiramdam po sa mga magulang mo. Magulang ko lang ba? O magulang nga natin? Sobrang gaan kasi ng pakiramdam ko sa'yo. Parang kakambal nga kita. Nararamdaman mo rin? Nagsimula nang magduda si Leon kay Minzy pero nanatili siyang tahimik. Matapos ang party, pumunta na si Leon kay Minzy at umuwi sila sa mansyon ng babae. Wala namang nagawa sila Cathy at Sebastian kundi hayaan muna. Nanatili namang magkakontak sila Neon at Leon. Nag-uusap sila sa phone paminsan-minsan. Samantala, makalipas nga ang 3 araw, nakumpirma nilang anak nila Sebastian at Cathy sa Leon base sa DNA test result. Sa wakas, natagpuan din natin siya. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko, Sebastian. Talagang ayoko siyang mawala sa atin. Hindi ako papayag. Hayop na Minzy yun. Magbabayaran niyang ginawa niya. Babawiin natin siya, mahal ko. Oo, babawiin natin ang anak natin. Hindi muna nila sinabi kay Neon ang katotohanan dahil alam nilang nakakausap nito si Leon. Maaring magsumbong si Leon o questionin si Minzy. Hindi yun maaari dahil baka maalarmang babae at maisipan na ilayo si Leon sa kanila. Nagpunta muna silang mag-asawa sa presinto at nireport ang ginawa ni Minzy. Nagandaan naman ng warrant of arrest ang hepe at sumama kina Sebastian. Pinuntahan nila si Minzy sa mansyon nito. Naunang lalaking pumasok at nakita si Minzy na nakaupo sa sofa sa may sala. Minzy. Sebastian? Huwag mong sabihin na na-realize mo na gusto mo rin ako? Baka sa mukha ni Minzy ang labis na saya at pananabik nang makita si Sebastian. Talagang obsessed pa rin ito sa kanya. Nababaliw ka na ba? Hindi ko ipagpapalit ang asawa ko sa'yo. Kung ganon, anong ginagawa mo rito? Doon na pumasok sila Cathy at ang mga pulis dalang warrant of arrest. Minzy, you're under arrest for stealing our child! Galit na saad ni Cathy. What? How dare you? Halos mag-hysteria sa Minzy sa sobrang takot. Agad niyang kinuha si Leon pero imbis na umiyak ang bata, tila inaasahan na yon ni Leon na mangyari. Bagamat naaawa siya kay Minzy, pero na-realize niya na mas nakakaawa siyang pati ang mga tunay niyang mga magulang. Akala nila hindi malalaman ni Neon ang katotohanan pero sinabi pa rin ito ng bata sa kakambal na si Leon nang mahagip ni Neon ang resulta ng DNA nang maglaro siya sa kwarto ng mga magulang. Anak, kukunin nila ako! Anak, hindi mo naman ako anak. Nagsinungaling ka sa akin. Pero maswerte pa rin ako na hindi mo ako sinasaktan mula nun. Pero muling ginawa mong pagnanakaw ng anak ng iba. I hate you! No! Anak kita! Akin ka! Huwag naman ganito, Leon! Makasarili ka. Alam ko na ang katotohanan. Hindi pa patay ang daddy ko dahil buhay siya at hindi ka ang mami ko. Nasaktan si Minzy sa sinabi ni Leon. Hindi niya akalain na sa kabila ng lahat ng hirap sa pagpapalaki at pagmamahal niya sa bata, mas pipiliin itong tunay niyang mga magulang. Ito na bang karma ko? Umiiyak na saad ng babae. Thank you for loving and taking care of me, but I deserve to know my origin. Napahagulgol si Minzy sa sobrang sama ng loob at kalungkutan. Dinala siya ng mga pulis sa presinto. Niyakap nila Cathy at Sebastian si Leon at isinama sa presinto.
Kinasuhan nila si Minzy at pinakulong gamit ang ebidensya ng DNA test result. Pati na rin ang confession ng taga-ospital na ninakaw nga sa ospital ang bata. Tuluyan ng nakulong si Minzy at nakamit nila ang hustisya. Sumama naman si Leon sa kanila sa mansyon at sinalubong ng yakap si Neon. Twin bro! Akalain mo yun? Kapatid pala talaga kita? Kaya nga pogi ba naman natin? Oo nga. Natawa naman sila Sebastian at Cathy. Sobrang saya nila dahil sa wakas, nakasama na nila si Leon. Muling nabuong kanilang pamilya. Bagamat nalulungkot si Leon at medyo naninibago pa sa kasama niya sa bahay. Hindi naman siya nahirapang mag-adjust dahil kay Neon. Magkasundo talaga silang dalawa. Samantala, bumawing mag-asawa sa kanilang anak na si Leon. Binilhan nila ito ng mga gusto nitong gamit sa kalaruan. Ni-spoiled at piniramdam nila ang pag-aaruga sa kapagmamahal ng tunay na magulang. Kinagabihan, tumabi sa kanila sa pagtulog si Leon. Mommy? Bakit anak? Hindi maikakaila ni Cathy na nabuhayan siya ng dugo at sumaya dahil kayakap niya na ang isa niyang anak. Hinanap niyo ba talaga ako nung nawala ako? Oo naman. Halos mabaliw nga si Mommy kakahanap sa'yo anak. Hindi biro mawala ng anak. Lalo na't kakapanganak ko lang nun. Nabinat na ako nagka-postpartum depression sa sobrang sama ng loob sa kakakaiyak. Mabuti na lang, nagkita kami ni Neon. Kung hindi, habang buhay ako mawawala sa inyo at hindi ko kayo makikilala. Yumakap lalo si Leon sa kanyang mommy Cathy at tinalikan naman siya sa noo ng babae. Dahil sa akin ka talaga anak. Kami ng daddy mo ang tunay mong magulang. Meant to be together tayo. Ngumiti si Leon sa kanyang narinig at marahang pumikit. Pumasok naman sa kwarto ng mga magulang si Neon dahil nahanap ang kanyang kakambal. Sumenya si Sebastian nang huwag maingay at masunuri namang tumango si Neon, saka sumampa rin sa kama. Nagtabi silang apat at masayang natulog. Simula noon, mas naging maingat silang magulang sa kambal at minahal nila ng sobrang mga anak. Kinabukasan, dinala nila sa beach ang mga anak, sinigurado nilang makakabawi sila kay Leon. Huwag masyadong pasaway sa pagligo sa dagat, mga anak ha? Nakangiting paalala ni Cathy sa kambal. Babantayan ko sila. Hindi ko hayaan na mapahamak ang mga anak natin. Nakangiting pahayag naman ni Sebastian sa kinargang kambal. Oo, siguraduhin natin na hindi na mawawalang isa sa kanila. Umalis ang kanilang pamilya sa mansyon at bumiyahe patungong Batangas. Makalipas ang ilang oras, nakarating sila sa private resort na pagmamayari ni Sebastian. Tuwang-tuwa naman ang kambal habang nababa ng kotse. Mami, kain na po tayo. Nagugutom na po ako eh. Paawa naman ang mukha ni Leon na lumapit sa kanyang mommy, kaya natawa si Cathy. Oo anak, kakain na tayo. Pagkababa ng mga gamit natin sa kwarto. Yay! Damihan mong kain ha? Naglalambing na tugon ni Cathy sa anak. Marahang tumango si Leon at may paghalik pa sa pisngi ng kanyang mommy. Hindi naman mapigilang mapangiti ni Sebastian dahil nakikita niyang nagkakasundo ang kanyang mag-ina. Pumasok sila sa loob ng resort at ibinaba ang mga gamit sa kanilang kwarto, pati sa mga kwarto ng kambal. Bago sila bumaba at kumain sa dining area, masayang kumain ng dalawang bata. Kahit anong mangyari, hindi na tayo maghiwalay, Leon. Oo naman, brother. Napangiti si Cathy nang marinig ang nakakatuwang pag-uusap ng kanyang mga anak. Bilang mga magulang, masaya sila na makitang nagkakasundo ang mga anak nila at nagtuturingan na magkapatid. Pagkatapos nilang kumain, naligo na sila sa dagat. Hinayaan naman ng mag-asawang kambal na maglaro sa buhanginan. Habang naliligo sila ni Sebastian sa dagat. Ang sarap sa pakiramdam na buo tayo. Kumpara nun na lagi kong nararamdaman na may kulang sa akin. Hindi na mangyayari yun, Cathy. Sisiguraduhin kong palalakihin natin sila ng maayos. Oo, may tiwala akong hindi mo hayaan na mawala ulit ang isa sa kanila sa atin. Hindi na talaga. Dahan-dahang lumapit si Sebastian kay Cathy at sinakop ang labi ng asawa. Lumalim ang kanilang halikan.
Habang tumatagal, mas lalo silang nagiging hayok sa isa't isa. Mommy, Daddy, get a room! May bata po rito! Sigaw ni Leon na nooy, nakamasid pala sa kanila. Halos mangamati sa mukha ng mag-asawa sa sobrang hiya. Sorry anak. Natatawang tugon ni Sebastian. Nagpa siyang umahon ng mag-asawa at nakipagbonding sa mga bata. Gumawa sila ng kastilyo sa buhangin at mga bahay. Panay sila tawanan at simula noon, masaya silang namuhay ng payapa. Maging mabuting boss sa mga kasambahay o tauhan nang sa ganon, kapag kailangan ng tulong, hindi sila mag-aalinlangan. Gaya ni Cathy, tinulungan niya si Sebastian. Maging kagaya ni Cathy na kahit nawala ng mga magulang at alam niyang mahihirapan siya, nagsikap siyang magsimula ulit. Nagtrabaho pa rin siya at nagpatuloy sa buhay. Matuturing rumespeto sa babae at huwag gayahin si Franco na bastos, masyadong mapagmataas at hindi nirerespeto ang mga babae. Sana kapag nagmahal tayo, huwag nating ipilit ang sarili natin sa taong hindi tayo gusto, kagaya ni Minzy na nagawa pang nakawi ng anak nila Sebastian at Cathy. Maging mabuti sa kapwa at huwag maging selfish para hindi mapahamak. Sana marami po kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po sa pakikinig.